Tapos mahilig siya sa mogu-mogu. Ano, binigyan ko siya ng mogu-mogu. Na malaki, 1 litro. Kalate mo, ha? 1 litro. 1 litro? Oo. High school? Di ba mahal na? Mahal. Gagi, weird mo nga pag ano. Pagka walang salamin. Nakilala kita, may salamin ka rin. Di mo naisipan mag-contacts talaga? Ano? Naisipan ko naman. Kasi, di ba sabi ko kasi kapag nagbabasketball, wala akong makita din. Eh, ayoko nagsasalamin pag nagbabasketball. Ay, mo ng goggles na lang. Yun yung mukha akong ano nun. Bakit? Mukhang tanga nun. Taturo ko. Grabe ka naman mukha. Tingnan mo, si swimming yun o. Grabe ka naman. Bakit hindi ka ba ganun mag-comment nun? Hindi. Oh, hindi ako ganun ako. Hindi, kung magaling naman eh. Ayun nga, hindi ka pa magaling. Ano sa kagagels ka? Tapos kompleto pa yan, ano? Kompleto May pa yung support gero. Pumunta ako sa linggo. Ayun, sige, simulan na natin yung podcast. Sige. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jeff. And Siege. Hey! Yan. Intro. Sa intro eh. To kick things off. Parang lapit mo nga sa break. Ay, medyo lalay ako. Ayan. To kick things off, para sa ating question of the week. Ayan. Question of the week natin, guys. Mabilisan lang. Ano yung mga intrusive thoughts na hinayaan mong manalo? Ayan. Yung isang entry, nung pinagalitan ako ng nanay ko sa bagay na di ko naman ginawa, nilagyan ko ng ipis yung loob ng damit niya habang natutulog. Yan. Yung mga, lang. Gagawin ko ba yun? Intrusive thoughts ba? Di ba ang intrusive thoughts yung parang out of nowhere? Oo. Bigla mo lang naisip. Yun, out of nowhere, bigla niya lang naisip. Hindi, yun yung parang sa moment na yon. Oo nga. Tapos ilagyan niya ng ipis yun. Nakita niya lang tutulog yung nanay niya. Nagalitan ako na ito kanina eh. So, paano kaya kung nilagyan ko ng ipis? Yan lang. Tapos nilagyan. Intrusive thoughts na hinayaan mong manalo. Tinapik ko yung katawan ng patay sa lamay para i-check kung patay ba talaga. May mga ganun din ako minsan eh. Kung yung Baka pag ginulat mo, magulat mo. hindi, paano kung gumalaw yung kamay yung ganun. Tapos hindi ka naman makakapag wala maniniwala sa'yo. Kasi nga, yun parang kapag namalikmata ka, tapos parang feeling mo gumalaw. Nakakatakot. May mga ano pa yung intrusive thoughts na yung kunwari, yung pag nasa SM, yun, talong kaya ako dito. Pag nanalo yun, alam ko may tumalo na sa SM dati, di ba? Oo. Sa SM nyo din? Oo, sa SM rin. Kami din eh. Tapos galing Storyland. Yung Storyland kasi namin yung parang Pinakataas. Mas mataas sa cinema. Doon nila paborito eh, no? Ano mo? Ikaw, ano? Yung sa may food court. Para maraming audience. Sa bagay. Ano yan? Unaliving yourself is not a joke. Oo nga naman. Mali yan, mali. Yung yung tatawanan. Hindi. Huwag yung tatawanan sa tawa. Hindi. Siyempre, comedy podcast. I'm blocking you, Jenard. Huwag na yun. Huwag na yun. Ayan. Gusto kong ikwento sa GF ko yung ginawa nung ka-work kong pinagseselosan niya. Feel ko ma-appreciate niya naman yung humor. May mga ganun din talaga eh. Kasi, kakakatawa naman talaga eh. Diba? Kakatawa. Di ba, alam mo yung jowa mo, tapos kikanta kayo. Tapos meron ka ginoke. Tapos, alam niya na hindi ganun yung humor mo. Kaya sabi niya, kanino mo na naman nalaman yan? Tapos hindi mo masabi kung sino. Parang ganun yung nangyayari niya. Wala ako. So, dyan lang. Sa case ko naman, wala naman siyang pinagseselosan. Na alam ko Kaya parang, wala. Kwento pa din sa kanya naman lahat.
Kinagat ko puwet nung BF. May ganun ba? Anong nangyari naman sa'yo? Alam ko nakakagat sa braso yung mga babae. Usually. Nakakagat. Kapag intrusive thoughts mo, di ba bigla ka nang nangangagat? Ako yung ito yung kaninang sinasabi ko. Sa best friend ko nun, hindi pa kami close. Kasi high school kami, parang mga first year ata yung second year. Hindi pa kami ganun ka-close nun. Okay. And, tapos, medyo chubby-chubby siya. Babae. Pinisil ko yung bilbil niya. Paano, ganyan o ganon? Ganun. Bakit pa kang dumaan lang siya, nandun lang siya sa mo? Nakikipag-usap siya dun sa seatmate ko. Tapos ako syempre nakaupo lang, hindi naman wala namang ginagawa. Tapos, pati ka makinig sa teacher. Wala, break na. Lunch break. Tapos, habang nakatayo siya na pag-usap, natingin ako sa tagiliran niya. Medyo, sa lahat ng titignan mo, natagiliran pa. Kasi nga, yun yung nasa line, yung point of view . Tapos ginawa ko, nakikipag-usap siya. Tapos nagulat siya. Hindi mo kami close. Tinignan niya ako. Tapos nagsusabog niya sa mga kasama namin. Sa mga kausap niya. Pinisil yung bilbil ko. Nyakis. Oo hindi ka nabansagan mo nyakis nun? Nabansagan. Buti hindi mo ginanong-ganon sa pagitan. Ngayon nasanay na siya ginaganon-ganon. Ayun, shoutout sa'yo, Nads. Pinipisil ko lang sa kanya yung braso. Tapos ginaganon ko rin yung sa ilalim ng Ano yun? Tawag dito. Yun yung talaga intrusive thoughts ko yung nanalo doon. Okay lang. At least ngayon wala na mapipisil doon. Grabe, batak na yun . Yabang ka nun . Angas masyado . Hindi na nagpapakita sa amin. Masyado naman. Pinaggigilan ko yung baby ng di ko kakilala. Kasi sobrang cute nung pisngi. Yun yung medyo off. Alam mo yung masyado mo namang hindi mo na masyado pinag-isipan talaga. Kasi kawawa na yung... Tsaka hindi mo kakilala . Tapos meron pang mga weird na ginagawa nila. Alam mo yung mga ginagawa ng mga tito-tita kapag yung sa mga baby, yung halimbawa, nakahubad yung baby tapos bat-bat. Inano yung putotoy. Ang laki-laki na ng itlog. Ginaganon maglalaki. Kaya sabi ko, Tago ba sa akin? Hindi pa rin din naman sa akin. Hindi mo maalala. Malay mo ba? Tapos gano'n nun. Hindi pa payag magulang ko nun. Tapos minsan pagsabay, tambok-tambok. Yun yung parang sa mga matatanda. Ngayon mga hindi na siya ginagawa yung generation natin. Pero yung mga matatanda dati, ang hilig mag-ganon. So dapat yung iba out of gigil lang ganon. Pero ang uncomfortable nung Kaya yun parang tinuturuan din namin yung pamangkin ko si EJ. Isa kasi lalakad lang na nang nakahubo lang. Kaya naturuan namin. Kasi parang sakto yung nanay niya nanonood nung Attack on Titan. May Titan na naglalakad. Nanonood din siya kahit di niya naintindihan. Tapos tumatakbo nakahubad lang. Hinahanap din yun, nasan daw yung potot. Nung Titan. Hindi nila nanonood siya. Sinisilid niya. Ba't ako meron yung Titan na lang? Sige, next. Eto, medyo relate ako. Tinabik ko, tuktok ng ulo nung kasunod ko sa pila. Kalbo siya. Minsan kasi diba, parang
Nakagigil eh. Kahit yung may onting ano lang. Kahit niya yung takip yung gano'n lang. Yung parang himas-himasin mo lang. Tapos mas masarap sa feeling kapag may konting-konting buhok-buhok pa na ano. Uy, May konting-konting buhok pa tapos hihimasin mo. Na-vlog kami. na-plug na naman. Ayan na naman. Dahil sa bullying. Ang haba pa nito eh. Kakasimula pa lang ng podcast sa amin. Na-plug na kami sa ano. Sa mga nanonood sa live. Tapos sa mga manonood na review. Napaplug kami ngayon sa TikTok. Ang dahilan, bullying? Sorry. Sige, saan doon? Adik pag-gits eh. Anyways, yan. Sige. Next. Kagi. Sige, ano yan? Paano ko eh. Intrusive thoughts entry lang to. Ang mga entries dito ay the views and opinion of the host Yung mga does not reflect the values of the program. Yan. Intrusive thoughts mo na hinayaan mong manalo. Mm. Nagaya ko kung paano magsalita yung ngongo na nag-serve ng food sa akin. Kaya tayo na vlog eh. Hirap tawa na naman. Pero, Mali yun. mali yan. Mali yun. Hindi dapat yun ginagawa. Ano lang yun, intrusive thoughts nga. Hindi niya naman siguro sadya. Siguro, sa ano niya, gets ko na. Alam mo yung kapag meron kang kasama na may punto? Oo. Ayun. Pag may kasama ka na may punto, halimbawa, Ilocano, o kaya Bisaya, na-adapt mo yung punto nila. Nagkakapunto ka. Pag, kasama ko, yung best friend ko, Kapampangan. Kung paano din ako magsalita sa boring na. Gusto kong... Ayun. Ganun rin ako pag pag umuwi ako ng Bataan, nagagaya ko yung punto nila. Ito, mataas yan. So, yun lang ang masaklap lang sa kanya. Sa ngongo niya nagagaya. Pag... Huwag niyo po kaming i-vlog. TikTok. Oo nga, lang ako kami. Binabasa lang namin yung next entry. Tayo, may joke pa ako dun eh. Ano joke mo? Ayaw. Sige, ano joke mo? Bulong mo lang sa akin. Yung Isa. Ano Sabi mo. Ano joke mo? Ano pong nyo? Ano mo order nyo? Ay, hamburger mo? Mang-emin. Next. Plug. Rain ako. Noong bumisita ako sa bahay ng kaibigan ko, pinakawalan ko yung asong nakatali ng kapitbahay nila. Ito. Doon wala na masama. Bakit? Wala na eh. Kaya na nakatali. May purpose yun kaya nakatali eh. Tinalunan ko yung basketball, akala ko mapuputok. Bola! Hindi naman. Ganun nangyari doon sa bata. Ang kulit kasi nun. Itang laki-laki ng bola eh. Gusto ko ulit. Di-dribble ako eh. Sinipa niya kasi yung bola. Oh. Tapos apakan niya, doon siya bumaliktad. Diba? Wala akong kasalanan dun. Next, intrusive thoughts na hinayaan mong manalo. Napalakas yung pagsabi ko ng daddy noong may poging dumaan. Okay lang. May kilala ko ganyan. Pero hindi daddy yung sinabi niya. Sa babae naman niya sinabi. Sabi. Ang laki niya na. Kilala ko din pala yan. Kwento lang. Sa akin ka kwento lang. Naalala ko lang. Kwento lang. Ako yung nandun. Ako yung nandun. Si Zuko yun eh.
Grabe talaga yun. Nagulat din ako sa sinabi niya yun eh. Harap-harapan dun sa babae, ha? Napatakbo ko nun eh. Tumatawa. Last na. Intrusive thoughts na hinayaan mong manalo. Iniwan ko yung lipstick ko sa pagitan ng sopa niya para yung asawa niya yung makakita. Hindi. Intrusive thoughts pa ba yun? Di ba ano na yun? Parang pinlat mo na yun. Di naman siguro. Kasi intrusive thoughts without ano eh. Di ba? Parang wala kang Sige. Ako yung lalaki. Sige. Sige, babay na. sige, babae. Kababalik ka. Ay, nandun pa yung lipstick ko. Ay, sige. Okay, gets na. Pag ganun. Pero grabe naman. Hindi. Tama lang yun. Deserve. Ayun lang naman. Yun lang, guys. Ang ating question of the week. Ano yung mga intrusive thoughts na hinayaan mong manalo? Yan. Bale, next. May kwento ka ba? Oo. Handa pa din tayo. Wala akong salamin ngayon kasi ano pala. Paano ba nabali? Ano lang, pagka ganun ko, kasi di ba nag-basketball tayo? Tapos nakasalamin ako. Siguro, medyo na tapos bumigay. Pagka tanggal ko, talaglag yung sasabitan ng tenga. Nakampas ka ba nun? Hindi. Nalaglag lang talaga siya ng gusa. Eto, galing sa Quest Diaries. Shout out, Quest Diaries. Nasa Facebook sila. Hindi ko alam kung sino nagsulat, pero yung title, nirereto sa akin ng office mate ko ang asawa niya. Yan. Ano? Ayan, nirereto sa akin ng office mate ko ang asawa niya. Sige. Matagal na po nagkahiwalay ang office mate ko at ang asawa niya. Siguro nasa 1 year na din. Okay. At siya ay may bagong boyfriend na nag 1 year na din. Ang asawa niya, mahal pa siya pero ayaw na niya. At para makamove on daw sa kanya, nireto sa akin yung asawa niya. Parang yung kailangan niya na lang makamove on para matahimik na tayo. Tapos para makamove on siya, Kasi kailangan niya ng bagong jowa. Ano kung pinagsabay din, 1 year na din yung boyfriend. Hindi, 1 year na silang break. Oo. Tapos after nung break, 1 year na sila nung bagong boyfriend. Ano lang, siguro nag-overlap ganun? Or pagkatapos? Siguro yung pagkatapos lang. Sorry. Gwapo naman yung asawa niya. Mabait. At sabi niya, magkakasundo daw kami. Nagde-date kami kasama office mate ko at boyfriend niya. Okay kami, masaya kami lahat. Paunti-unti naka-move on na yung asawa niya sa kanya. Pero bigla nagbago lahat. Okay. Nagagalit na sa akin, office mate ko. Parang ayaw na niya kami maging masaya ng asawa niya. Nagkatulungan kasi talaga sila. Noon nireto, Nag-click. Click. Hindi niya alam kami na ng 2 months. Nag-break pala sila ng boyfriend niya at simula noon, pinagsasabi niya sa office, kabit daw ako na asawa niya. Akala. Adali. Kahit marami naman nakakaalam sa office na siya ang nagreto sa amin, babalik na rin naman. Binabalik Balik daw namin mag-asawa. Mag-asawa pa rin sila at lumalabas na ako yung kabit. Hindi sila hiwalay, ganun. Oo. Hindi siguro. Sa batas. Gagawin ba yun? Gagawin daw niya lahat para magbalikan sila pero asawa na niya mismo ay Gusto na. May ayaw sa kanya. Di ko na talaga alam gagawin ko sa office mate ko at sa relasyon namin ni boyfriend. Ni boyfriend? Ayun, ang ganda lang. May kailan yung mga kwento dito Meron. May comments ba dito? Alam mo may comments dito. Anong sabi sa comments? Ayan.
Makipaghiwalay ka, cut the communication, at lumipat ka ng trabaho. Bakit? Masaktan ka man, talagang nandyan. Talagang nandyan. But, marami at malaking lesson ang ibibigay niyan sa'yo. Ha? Ba't siya yung ano? Oo, nireto nga sa kanya eh. Oo nga. Hindi. Ikaw ba? Ano gagawin? Ayun eh. Pero hindi, huwag ka lilipat ng trabaho. Bakit ka lilipat ng trabaho? Ba't ganun lahat? Kasi magulo? Lahat sila, ano? Ganun yung ano? Oo. Ayun o, ikaw na lumayo, sis. Mahirap ang ganyang sitwasyon. Oo, ikaw, siya na lumayo. Pero huwag siya lumipat ng trabaho. Ba't siya lilipat ng trabaho? Yung office mate nga yung asawa eh. Di makipag-iwalay. Paano ko loves niya na, di ba? First off, ano yung intrusive? Para masagot yung tanong mo, Ryan Seaman. Ano ba intrusive? Parang ano siya? Ano ba? Ano ba? Spur of the moment na action na parang dun mo lang naisip sa time na yon tapos nag-act ka agad based dun sa iniisip. Ayun, balik tayo dun sa kwento. Ayan o, leave. Total, bago pa lang kayo ng boyfriend mo, lumipat ka lang ng trabaho. Priority mo pa rin ang peace of mind mo. Kasi 2 months pa lang. Grabe naman yung ano. Grabe talaga mga asawa na yan. Nasa pag-ibig. Base dito. Usually, joke mo yun eh. Tawag dito, ikaw sa sitwasyon niya. Anong gagawin mo? Yung may nireto sa akin. May nireto sa'yo yung, same scenario. Tapos, same outcome. Nireto sa akin nung office mate mo yung lalaki. Ako na rin, tropa mo lalaki yung yung ex niya. office. Ex niya. Hindi ko gets. Yun nga, di ba nireto nung office mate niya yung yung ex-husband niya? Oo. Parang ganun lang sa lalaki. Paano kung nireto sa'yo nung tropa mo yung ex niya? Ex niya babae. Oo. Yun yun eh. Oo. Wala eh. Tapos, nagustuhan mo yung tao na yun. As in, nag-click kayo na pareho kayo ng mga trip. Tapos, tumatawa lagi sa joke mo kahit alam mong corny. Wait lang. Gaano ko ka-close yung office mate na yun? Sabihin natin hindi mo siya office mate, tropa mo. Sabihin natin pero yung tropa mo na yun, hindi kayo ganun ka-close talaga, pero nagkikita kayo on a regular basis. Okay lang. Wala eh. Siya naman nag-eto. Tapos, may basbas. Oo. Isisave ko yung mga convo na Pero si mo, pato sa'yo. Sabi mo, ayaw mo na luma na. Gawa ganun ka. Sabi mo, straight sa ako eh. Ada ko ka. Aray ko. Wala yung gano'n. Pero yung kung sobrang dikit ko naman. And then, hindi naman doon. Weird shit. Ayan. Comments. Ito, may nakarelate daw eh. Relate ako nito, yung nakita ng ex niyang masaya na. Masaya na yung binaliwala niyang lalaki. Gumawa ng eksena at ayun, wala na kami. By the way, kahit hiwalay na sila, asawa pa din yun kahit alam na ng halos ng lahat na hiwalay na sila. Yung lang doon, asawa kasi, tas hindi sila nag-hiwalay ng in papers. Yung sa senaryo ko parang ex hindi ko asawa yun. Hindi. Ayun, in papers pwede ka pa rin kasuhan. Kasi asawa yun eh. Tuloy ka pa rin kapit. Pero yung sa sa jowa, ex lang ng ng jowa, ex ng tropa mo.
Ayun, tama naman yung... May ganyan akong senaryo nung high school. Actually, hindi naman jowa. Pero parang ang tagal namin mag-MU. Oh. Tapos, nung tapos na kami, hindi ko siya nirete. Hindi ko siya nirete. Parang nagkagusto naman yung best friend ko sa... Doon. Tas, ayun. Ay, mabigay. Bakit ganun yun eh? Parang na ako nun. Okay na. Tapos sa akin. Okay na. Akala ko. Tapos, di nagpaalam sa akin yung best friend ko. Humingin ba Sabi niya, okay lang ba? Ligawan ko si, sabi ko, okay lang naman. Di ko naman jowa. Tapos, nung nakikita ko na sila, yung tingin ko nakagana. Ayun parang Ayan, sige. Alam mo yung kapag nakikita ko silang masaya. Parang masakit. Ano may ganyan din naman ako nun? Parang humingi ng basbas sa'yo, ganun. Ay, hindi naman. Yung lang, paano ba? Yung makita ko lang na may bago yung ex. Tapos masaya na siya dun sa Tapos sabi niya, tapos sa utak ko, anong tumatak ko sa utak ko? Ayoko, umiyak ako kila Dave. Bakit siya masaya sa inyo? Dapat sa akin lang siya masaya. Wala na ba inisip? Ano ba inisip ko nun? Na parang kung hindi ka sasaya sa akin, maging malungkot ka na lang habang buhay mo. Parang nalulungkot lang ako hindi kami umabot sa ganong sitwasyon, ganong na wala na talaga. Kailangan na mag-break para para maging okay lahat, magkaroon ng peace of mind lahat. Nakainis mo pag masaya ex mo. Okay lang naman. I mean, pag tumagal naman parang medyo wholesome na eh. Pag nakita ko masaya, di goods. Pero nung nakita ko nag-break ulit, nag-break sila, sabi na eh. Pabuti ka! Naisip ko, sabi na, hindi ako yung mali eh. Tapos isipin mo, kaya sila nag-break kasi kasalanan niya. Hindi kasalanan ng lalaki. In fairness naman, di ko na makilala yung lalaki. Sabi ni Znalnuki, sige. Ang sungit ng driver instructor ko. So, sinabihan ko siya, hindi ka na nga pogi, ang sungit mo pa. Grabe. Wala na talaga. Alam mo yung pagkatapos mong sabihin yung mga ganon, tapos sabi mo, ay, ang sama-sama ako ba nila? Parang yung mga ganyan, kanina niya pa iniisip yun eh. Kasi kung biglaan lang yan, sasabihin mo lang, mauna yung, sungit mo naman po. Hindi ka naman pogi ka, gano'n. Yan, hindi ka naka-pogi. Sungit mo. Nauna, kanina mo pa iniisip yan. Kasi nyo alam mo yung mapapa-self-realize, magkakaroon ka ng self-realization. Masamang tao talaga ako. Hindi, yung kanya parang kasi. Judgmental na tao pala ako. Ganun. Alam niyang hindi pogi, tas naghahanap lang siya ng rason para ma-rebat na. Para mabitaw niya na hindi siya pogi. Ay. Ten. Ayun. Para sa natin, flash news natin. Actually, medyo sad siya. Okay. Kasi Barbie Shu, also known as Shanchai, nag-passing na siya. Ayun, medyo sad lang kasi sobrang nostalgic. Tapos, yun, lumalabas ngayon yung mga yung mga parang throwback
Kasi sobrang daming fan ng F4. Ayun, yung sa mga hindi nakakaalam, sa mga bata na nakikinig sa atin, yung si Barbie Hsu is si Shanchai. Siya yung leading actress ng Meteor Garden. Meteor Garden. Ayun. Sad, no? Anood ka ba nun? Oo, hindi sa naman ko yan. Hindi ka na doon. Hindi eh. Sila ate. Hindi ka ano. Tapos inano pa nila yung Boys Over Flowers. Tapos tinuloy nila. Ano ba story yun nun? Sino ba yung nakatuloyan niya dun? Si Dao Mingsu. Basta yung leader na maangas. Tapos meron doon isa pa, yung nonchalant, si Washilay. Yun yung close second. Yun sila yung dalawa yung nag-aagawan. Sila yung dalawa yung parang ano. Eh, ba't apat sila? Eh, ba't sino yung Apat sila, yung dalawa, ano lang, parang pogi lang din, na crush nung buong school. Ganon? Tapos mayayaman silang apat. So, parang ma-elite sila. Tapos, si Shanchai, ano siya, parang scholar siya dun sa school na yan. Tapos nakapasok siya. Tapos, ang nangyari nun, si Dao Mingsu, na kabanggaan niya agad. Parang first day pala. Di ko na masyado maalala ano nangyari. Pero parang may ginawa siya. Tapos sinagot niya si Dao Mingsu. Tapos meron yung red card. Merong red card na tinatawag. Kapag nakuha ka ng red card sa locker mo, nilalagay yun ng F4. Pag nakuha ka ng red card sa locker mo, ibubuli ka ng lahat. So, binuli niya ng lahat. Tapos pagtatanggol nila. Pinagtanggol ni Washilay. Agang baby ko. Pinagtanggol ni Washilay. Tapos, ayun, parang, ano yun, the more you hate, the more you love sila ni Dao Mingsu. Tapos, sa dulo, nagkatuloy si Dao Mingsu. Tsaka si, Ang di ko lang, bagay. Ang target audience naman siguro talaga niyan. Mga teenager. Teenager na babae. Mga high school. Kasi kung ikaw, sipo. Hindi mo maisipin. Sabihin natin may tatlo. Tatlo mga magaganda, tapos mayayaman. Di mo na mag-imagine, parang nakikita ko eh. Parang nare-relieve ko eh. Nag-nare-days. Sige, may tatlong mayaman. Parang ikaw, sakto, scholar ka, di ba? Sabihin natin crush ka ng dalawa doon. Parang mabuhay. Yes! Tapos pag okay lang sa'yo makakuha ka red card, bubuli ka namin. Pero crush nila akong dalawa? Walang! Pakilog sa inyo! Tapos ililigtas nila ako? Yes! Say me! Pero yung pangatlo ayaw sa'yo. Ayaw niya sa akin? Bakit niya ayaw sa akin? Sabihin niya sa mga, ba't ba yan yung gusto niyo? Ang pangit mo Gasing! Tapos tapos ipagtatanggol pa rin nila ako. Bagay, no? Heaven yun pala. Right. Gets ko na kung ba't kinahaliwan yung Meteor Garden. Pero ako hindi ako masyado, alam mo yung parang, alam kong wala sa league ko, masyado mataas. Kapag ka ganong mga elite-elite, gano'n, tapos parang, wala na sa radar mo, parang gano'n, wala sa radar mo. Sipin mo, college pa lang, tas, hey CJ, ini-invite ka pala ni Papa. Ay! Papa, may tatanong lang kung ano daw balak kong sa buhay. Ay, shucks! Siguro, ano yun? Second year. Second year. Doon talaga binili ako second year. Yung walang papupuntahan yung buhay ko. Wala ba? Wala akong ginagawa. Gano'n lang. Oo nga, nagdodota lang. Ay. Sabihin, papuntahin ako ng bahay. Tapos, naman. Safe ka naman. Makakauwi ka pa din naman sa Tondo. kasi yun yung yung parang manliliit ka eh. Sabihin, taga saan ka?
Taga-Tondo. Ay, malapit lang po. Diyan lang. Isang sakay sa, dalawang sakay lang sa EST. Sakay, ano yun? Dalawa driver nyo? Dalawa driver nyo? Jeepney driver. Ay, nako. Ay, ano na ba? Ay, pinag-usapan natin? Nature Garden. Ayun, hindi naman ako masyadong makarelate. Though, nalulungkot din ako sa Kasi iconic siya na part siya ng childhood ng may mga marami. siraulo lang na gumagawa ng meme. Ano meme? Yung picture ni Alice Gono. Kasi kamukha niya. Siraulo. Ayun. Recommendation. Wala ba? Ano ginawa mo? Ano pinapanood ko ngayon? Tama mo siya. Sakamoto Days. Sige. Yung Sakamoto Days anime siya. Ongoing siya ngayon sa Netflix pero tapos na yung manga niya. Sa Netflix sa episode 4 or 5 pa lang yata. Tapos ang gist niya, merong sobrang lakas na hitman, parang assassin siya, tapos nag-retire na siya. Tapos nung retirement niya, kasi tumaba siya, ganun. Tapos, ayun, nag-retire siya kasi gusto niya na magpamilya. Ayun, doon nagpamilya siya, tapos na nag-start noon, ang gist niya, nagkaroon ng hit. Yung pangalan niya ulit, kasi nag-resurface siya. May incident na nag-resurface siya. Tapos, ayun. Isipin nyo si John Wick lang. Parang ganun. Pero eto mas wholesome, tapos may pamilya. Tapos, hinahunt siya ngayon ng past niya. Pero, ang dilema doon, ayaw nung asawa niya na may i-analyze ulit siya. Parang, okay. So, kailangan niyang protektahan yung buong pamilya niya nang hindi gumagamit ng ganong force. Ayun, yun lang yung sa spotlight natin. Ganda, simulan nyo siya habang konti pa lang yung episodes tapos. Pero, alam ko tapos na yung niya eh. Yung manga niya eh, di ba? Tapos na. Hindi pa. Hindi pa? Ongoing pa rin. Ongoing pa yun. Ay. Mga 180. Maganda. Inaabangan ko siya. Every Saturday yung labas niya sa Netflix. May ikli lang pala talaga mga nakuha natin. Masama yun. Ayun. At para sa Ako ba yung gagi? Meron lang tayong senaryo dito, yung entry na senaryo natin. Tapos, i-judge natin siya kung kung siya ba yung gagi or hindi. Base dun sa ginagawa niya at saka dun sa sitwasyon niya. Eto, mas maikli ito. Walang comments eh. Ayan. Galing sa Reddit, nagsulat si Yuke Skywalker. Ayan. Ako ba yung gagi if I told an elderly man I didn't want to share the table with him? Yeah. Okay. I was having lunch at Mang Inasal and it was packed. I managed to find a table but it could seat 4. Okay. When my beeper went off, I left my jacket to get the food but pagbalik ko, may nakaupo ng matandang lalaki around 60 years old or early 60s. Sorry. I told him nakauna ako doon, showed him my jacket and I just went to get my food. Sabi niya okay lang. Okay lang. Okay lang. Sorry, order ko wala pa eh. Dito muna. Ayan. Anong okay? He asked if I had company. I said ako lang mag-isa. Sabi niya dalawa naman sila. Kaya dalawa. Isa ka lang. Ang galing na. I was about to pray. I pray before I eat. But he said,
mauna ka nang kumain tapos panoorin na lang kita. Okay. I got offended because it's like he wanted me to wait for his food to arrive or something. I also didn't like his tone. I stood up and looked for a different table. He said, upo lang daw ako dyan, and I told him in a neutral tone of voice na ayaw ko makipag-share ng table sa kanya. Ayun. Ako ba yung gagi for telling him that and not wanting to share it with him? Okay na sana if he didn't talk to me after letting me know. Dalawa sila magkasama. Ano yun? Sige, ano sabi doon? This user is available on Feb 14. Feel free to contact taxi driver. Ano yan? May nag-ano. Kaya kontakin nyo daw siya. Taxi driver. May nagpa-plug. May nagpa-plug ng services niya sa... Magpa-Valentine's pala. May bala ka ba? Wala. Naman ako jowa eh. Ako ba? Wala. Mag-celebrate lang kami ng maaga. Hindi mismong Valentine's para hindi jump pack. Hindi, tsaka pares kami may lakad ng 15 eh. Okay. Ayun. Para i-advance yun na lang. Dito, Sige. siya ba yung gagi? Nung una, siguro kasi ngayon kasi kinikwento niya na eh. So kumbaga meron ng eh. Pero sa sitwasyon niya hindi siya gagi. Ang gagi yung yung matanda. Wala din tayo masyadong makuha dito. Wala comments. Hindi. Ikaw, sarili mo opinion. Ano? Gagi. Parang saan tayo opinion? Oo. Tangin na ng matanda mo yun eh. Di ba? Kaya syempre, nire-respeto ko lang yung pag-deserving eh. Yun naman talaga dapat. Kumbaga, respect is earned. Parang ganun. Nakakainis lang yung porket matanda, kailangan... Matik may galang na agad. Kasi talaga kung ako rin yan, kung ako sa sitwasyon na yan, Check ko nga, baka may isa pa akong lasing. pipili na lang ako ng ibang upuan eh. Kaso, since jump pack nga, wala man akong choice. Siguro Mga nabasa ko na to eh. hindi ko na lang kakausapin. Wala magkaharap kayo eh. Tapos sa panoorin pa, masarap ba yan? Hindi ka pa makapagsalita eh. Dadasal ka pa lang eh. Hindi ka pa makapagdasal, pati pagdadasal mo sinisita. Galit tayo dun. Wala pa namang nangyari sa akin ganun. And wala. Ano kagawa natin? Ganun talaga eh. Ano ka ako? Ikli naman na. Okay lang yan. Ano ba yan? Sige, maikli lang yung episode natin guys. Yay! At para sa pinakabawan ang ruleta ng kabalaran. Ito ko tawa dito tayo na Okay. na live audience. Sorry. Ayun yung natin, yung laro natin ngayon Ano yan? ay complete the sentence. Di, nalaro na ba natin? Hindi pa, di ba? Hindi pa. Wala tayo. So, pili ka A or B? B. Ang pinaka-paborito kong paraan para makipaglandian ay Ano ako yung sasagot ko. Tapos Ulitin mo. ang pag-iisip mo. Ang pinaka-paborito kong paraan para makipaglandian ay parang favorite way to flirt, gano'n. Paborito kong paraan makipaglandian ay wala, saring ko lang siya. Yung alam mo yung papansin na pag nangasar. Crush mo ako. Yung bubusitin mo, gano'n. Crush mo, kawa ko mo lang ng mukha mo. Hindi ko.
Hindi ko kaya, hindi ganun kataas confidence. Yun lang naman. Parang, Yun yung parang gawain ng high school na aasarin mo yung crush mo. Parang pipikonin mo, tapos pag-pikon, may something na kayo. Parang may pundasyon na kayo, tapos you work actually, your way up na. hanggang ngayon naman kahit sa girlfriend ko, parang way ko yun kung paano mag-show ng affection. Lambing Kasi, naman, lambing. So. Okay. Okay. Sige. Ikaw din to Paborito kong gawin kapag may crush ako ay... Ano? Huwag mo pansin. Sinabi ko na yun Dapat iba na yung sagot ko. Yung ano na lang, pinakamalapit na yung pangalawa. Kasi una-una, syempre, gagawin mo, mapapansin ka muna sa crush mo. Pangalawa, mag-ano ka? Mag-message ka. Ba? Okay, hindi ako nagme-message, hindi ako masyadong May ma-chat. crush ka? Hindi mo masyadong ma-chat Kinakausap ko in person, tapos madalas lang na Kasi pagkulitan. Ganun. Sige. Ba't puro pakilig naman? Sige. Wait. Oh, ikaw. Number. Ay, Go. ako pala. Tapos ay 7, no? 3. Nangyari na ba sa akin na hindi ko kayang pigilan ang... nangyari na sa akin na hindi ko kayang pigilan ang... Gets mo ba? Yung mata Iisip ko talaga. Tama pa sinabi ko. Ikikwento ko ba to? Ito na ba yun? Ito ang isa na ba yan? Akala ko pag medyo sikat na, tapos wala na. Yung cute na lang yung tingin, gano'n. Cute ba yun? Adire. Sige. Ano ulit? Hindi mo kayang pigilan ang... Nangyari na sa akin na hindi ko kayang pigilan ang... Utot na lang. Ito ko ba? Yeah, okay. Sige. Inisip niya paano pagkakanda niyo. Iniisip daw, sabi ng viewer namin dito, iniisip daw paano pagagandahin yung kwento. Okay. Sige. Bad trip. Sige, yung ano na lang. Hindi ko kwento yung pinakamalala. Siguro yung pangalawa na lang. Kasi yung pinakamalala, sa mga piling tao lang nangyari yun. Okay. Yung pangalawa, parang pauwi ako galing... Ang dami beses na pala. Dapat mo na nagbabakas ka lang. Naalis ka hindi. Kaya pala naubos yung rep mo. Disposable pala. Hindi. Yung ikikwento ko, hindi naman natuloy sa brief. Kala mo naman. Alam ko na yung sabas. Isa kiwab. Yun. Ay, nakwento ko na ata pala dito yun Hindi, yung sabas pala na kwento mo dito. Sa bus? Ay, sabas sa FX Yung sa pala. FX, oh. Yung sa gas station. Alam ko hindi yun ni-record. Sa inyo, kayo lang. Basta kayo may alam nun. Hindi ba yung recorded? Kung inikikwento ko ba yun? Oo. Siguro, nung hindi pa pinapakita mukha natin yun. Nakwento ka tayo. Sige, Baka naman. Balikan nyo na lang sa mga
Ay, wala na. Wala na ata yun. Sige, ikwento ko yung pangalawa. Hmm. Yung pangalawa, galing akong, Biato. Sa UST yun, guys. Tapos, babalik kami sa, yung time na yun, saktong, paano ba? Lalakad ako pa uwi. Tapos nakita ko si Nads. Nakita ko si Nads, yung friend natin. Kasama niya yung ka-high school niya din. Na pero pag medyo may tsura, mahihain ako. Tapos parang, napapakilala ako ni Nads sa na, wala lang, parang Babae? High school namin? Okay. Okay. As, parang kumakalam talaga yung chunk ko nun. Sabi ko, ay, hello po, sige po, una na ako. Ganun lang ako. Tapos, siya ulo to si Nads. Dinala din sa dorm. Sinama ko sa dorm. Tayo na mo. Ba't ko pa di sinabi sa'yo matatay? Maririnig pa na. Bumubulwak. Sabi, Jay, andito kami, Jay. Ba't nandito? Ayun. Yan lang naman. Ang pinaka nakakahiyang nangyari habang nagka-crush ay Nangyari kasama yung crush? Ganun? siguro Nangyari kasama yung crush. Meron akong nakakayang ginawa. High school ako nito. sige. So sa akin kasi, pag high school ka, valid lahat ng kabubuhan mo. Pero pag college na, hindi na valid. Ito yung mga sinupress ko sa utak ko na mga kwento. Parang, uso nun yung mga surprise, ganon. Yung pag Valentine's? Hindi Valentine's. Surprise. Naliliga. Wow. Mas, Sige. Tata. Tapos, nag-prepare ako noon ng surprise sa kanya. Yung surprise ko na yun, hindi siya cute. Na, merong cartolina na malaki. Tapos, meron kasi nun mga ibang nanliligaw sa kanya. So wala akong mag-stand out. Ba't naman ganun yung pag-stand out mo? Sige. Talay. Tapos, ang ginawa ko nun, sa may bulletin board kami, tapos pinost ko sa bulletin board. Kasi malapit siya sa bulletin board, so para kitang-kita niya. Tapos may siya sa mogu-mogu. So binigyan ko siya ng mogu-mogu. Na malaki, 1 litro. Kalate mo! 1 litro. 1 litro! High school! Di ba? Sabi, yaman ito. Tapos meron pang kasama yun, Ferrero. Mahal naman. Sa mga nakikinig sa podcast, yun? Yung palad ko tumatama sa ulo ko. Tapos, ang malala dun, yung content nung kartolina na yun. Anong nilagay mo? Anong nilagay ko? Yung nilagay ko dun, kasi kakatayo lang ng printing shop sa gilid ng bahay namin. Tapos, nagpa-print ako ng mga selfie ko.
ng mga selling. Oh shit, hindi ko in-expect yung selfie, pre. Ako din. Binaon ko yun sa ano. Sinupress ko yun sa kadulo-dulo ng utak ko. Ang ganda ng content natin, pre. Sige. Tapos, ang nakalagay pa doon, di ba mga selyo? Tapos, hindi man, kasi yung mga nanliligaw sa kanya, may kanya-kanyang traits. Oh. Ay, pinakita mo angat ka? Ano yun? Yun yung nakasulat? Hindi, parang, yung isa magaling mag-volleyball, magaling. So may hawak akong bola ng volleyball. Hindi ko na ako, kasi galing niya mag-volleyball. Meron isa nagigitara. Ano to? Paano po magpasa ka sa biyaya? Ay, sorry, hindi namin alam. Hindi namin pinag-usapan ngayon. Tapos yung isa, hindi man ako kasing galing mag-gitara. Kasi ako mag-gitara. Ay, hindi ko na maalala yung isa eh. Yung dulo, hindi ko na maalala. Isipin mo lang yung trait, no? Ano ba yung trait nung... Hindi ko maalala yung trait niya. Basta yung isa nagbo-volleyball, yung isa nagigitara. Okay. Tapos, basta yun yung gist nun. Tapos isipin mo, buong araw yung nakapaskil. Mga selfie kasi ulitin doon. Ano sabi ng mga teacher? Tawa sila ng tao. Pinipicture. Tapos medyo nung na-realize ko na ano yung ginawa ko, pinanggal ko kusa, tapos binigay ko na lang sa kanya. Kaya, in my defense naman, tinabi niya. Tinabi niya na. Tapos, hindi siya sinagot. Parang, sobrang tagal naming mutual. Na, as in, exclusive na kami effective naman. Printan ka ba na? Pero di ganun ka-effective. Tayo na MU pa din eh. Pero at least, maraming nanliga saya. Ako lang yung parang Siyempre, kahit ako kung nagbabalibol ako, tatapatan ko ba yun? Nilabas niya lahat ng paraan niya, hindi ko na kaya. Unang nag-back out. Commended, paano ka? Lakas. Valentine's. Siya rin yung girl na nagpaalam sa akin yung best friend ko kung naliligaw niya. Kasi nga, sobrang tagal namin na situationship. Hindi siya MU, situationship na. Ayun, doon na natin tatapusin yung podcast. That is it para sa ating episode for this week. Mapapanood nyo kami sa YouTube, mapapakinggan nyo kami sa Spotify, follow nyo kami sa IG tsaka sa TikTok. Again, this is Clocked Out to Jen Siege. We are... Hey!